85K noon, 41K na lang ngayon. Brand new. Lagpas kalahati na yung binaba sa presyo nitong Samsung Galaxy S24 Ultra, pero ang tanong, sulit pa ba? Ginamit ko ulit ng ilang linggo para i-test, pang picture sa gala, for work, pang laro, nood ng movies and TV series, at sasabihin ko sa inyo kung magandang phone pa ba to, panalo pa ba, ngayong halos mid-range na lang yung presyo, dito mo na ba ilalaan yung 13th month pay mo? Lapit na? Magre-resign ka pa ba? Subscribe para updated ka sa ganitong klase ng mga deals at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Okay, so una muna pag-usapan natin yung presyo. 84,990 pesos talaga yung SRP nito nung unang labas last year, and ngayon, madalas na lang siyang nakasale sa Shopee for less than 45K. Click nyo yung YouTube shopping tab dyan kung interesado kayo kasi minsan nagbibigay ang YouTube ng malaking vouchers. Sa kaso ko, may mga vouchers din akong nagamit kaya nakuha ko na lang ng 41K plus. So, nasa kalahati na lang din talaga yung price, pero yung experience, definitely hindi kalahati lang kumpara sa mga latest flagships. Kahit sa 2026, malamang ramdam mo pa rin na flagship phone yung gamit mo dito. At eto rin yung isang patunay na pagdating sa tech or gadgets, patience ang pinakamagandang discount. Antay ka lang ng konti, antay ka lang ng mga 6 months to 1 year, bagsak presyo na rin kaagad yan. And for sure, yung ilan sa inyo, ganyan na rin yung diskarte. Honestly, ganyan din yung diskarte ko nung hindi pa ako nagre-review. Pero balik tayo sa phone. Una muna, pagdating sa performance, panalong-panalo pa rin itong Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Well, sa totoo lang, hindi na rin kasi ako gaanong naglalaro ng game sa phone. Nakakapaglaro na lang kapag testing, and kung katulad kita, hindi ka pa rin makukulangan dito. Sa ilang linggo ulit na paggamit ko, emails, sulat ng script, social media browsing, nood ng mga videos, konting edit ng photos, swabe lang lahat. Mabilis mag-open ng applications, mag-switch sa mga applications, no lags, at wala akong naging problema. Hindi ko pa rin siya marerecommend sa mga hardcore gamers kasi posibleng ang uminit at kapag ganon, thermal throttling din. So yung mga less demanding games ang goods like Mobile Legends, CODM, HOK, Temple Run, Angry Birds, Plants vs. Zombies, Subway Surfers, Jetpack Joyride, Zombie Tsunami. Nahalata yung edad. Very smooth sa mga yan. Yung Genshin, Wuthering Waves at iba pang mga graphic-intensive games. Tapos, hours kang maglalaro. Yan, medyo kawawa yung phone sa pag-init. Pero, kung hindi ka naman hardcore gamer, parang overkill pa nga. At isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit very smooth pa rin yung experience dito, ay dahil na rin sa software support. Sobrang maalaga ang Samsung pagdating sa software updates para ma-maintain na rin yung good performance ng phone natin. Pagkakatanda ko, buwan-buwan talaga akong nakakatanggap ng updates nung daily driver ko to noon, and hanggang ngayon naman yan. Also, dahil nga 7 years yung pangakong software update ng Samsung dito, makaka-receive ka pa rin ng updates hanggang 2031, aabot yan hanggang Android 22, and sure, hindi malabo na after 5, 6, 7 years, hindi na ganun kaganda yung specs nito, masyado nang malayo sa mga latest flagships, pero malamang yan kung for everyday apps lang naman like social media, text and calls, and watching videos, magagamit mo pa rin ng maayos. Na syempre, kailangan ding samahan ng konting alaga sa phone kasi kung balahura lang din naman yung paggamit, abuso, medyo mahirap ding asahan yung matagalang gamitan. Yung green line issue naman, may ilang reports na rin akong nakita, pero so far, hindi siya massive or kasing widespread ng korupsyon sa Pilipinas. Baba ang presyo ng fishball! Hindi siya kasing widespread tulad dun sa mga older models na medyo marami talagang nagkaproblema. At nasa usapang display na rin naman, eto, isa rin sa mga magpaparamdam sa'yo na naka-flagship phone ka, malaking display to, maliwanag. Honestly, gusto ko rin yung kulay niya kasi hindi siya yung super tingkad na usually nakikita natin sa mga Samsung displays. Dito, saktong tingkad lang at malamig sa mata. Siyempre, naka-LTPO panel ka na rin dyan, and andito rin yung anti-reflective coating ng Corning Gorilla Glass Armor na ngayon pa lang din binibida ng Apple sa latest iPhone 17 series nila. Actual usage ko, kahit tanghaling tapat sa labas, kita pa rin yung screen, maliwanag. Nabanggit ko na rin dati na malaking tulong din sa akin yung extra dim mode. Ginagamit ko yan kapag nagpo-phone ako sa gabi at patay na yung ilaw sa kwarto. At syempre, sobrang panalo din sa panonood ng movies. Malaki, maliwanag na screen. Sobrang liit lang din ng punch hole for selfie cam. Manipis na side bezels. Tapos yung speakers,
one of the best pa rin yan hanggang ngayon. Pagdating sa mga flagships ng Samsung and Apple, maaasahan din talaga natin yung magagandang speakers. So, kahit ikumpara to sa flagships ng ibang mga brands ngayon, kaya pa rin makipagsabayan at mas maganda pa nga sa ilan. Sa camera naman, eto sulit din kasi reliable at very versatile din yung camera na makukuha mo sa halagang 40k plus. Meron tayong 200 megapixel wide, 12 megapixel ultra wide, 10 megapixel 3x telephoto, and 50 megapixel 5x. Sobrang dami kong nakuhang photos and videos nung daily driver ko to last year, and masasabi ko na yes, meron ding mga pagkakataon na hirap at olas yung kuha, but most of the time maaasahan mo na maganda yung outputs ng camera natin dyan. Mapa-photos man yan or videos, lalo na ngayong half the price na lang to, tingin ko wala nang magre-reklamo. Masasabi ko talaga na naging mas sulit pa. Actually, pwede mo rin gamitin for content creation. Last time, gumawa pa ako ng TikTok video, gamit lang din yung front-facing camera nito. And yung ibang mga game test natin dito sa YouTube, kuha lang din gamit tong main camera ng S24 Ultra. Sa battery life, wala rin akong marereklamo. Maaasahan mo talaga yung solid battery life dito. Sa normal usage ko, yung tipong may trabaho din so hindi masyadong makapagbabad sa phone, abot ng 2 days sa akin to kung tutuusin. And sa mga araw naman na may lakad, na gamit ng mobile data, GPS, and mostly camera for taking photos and videos, nagdadala pa rin ako ng power bank para lang sigurado, pero kaya niya rin naman yung mga ganong klase ng araw. Wireless charging is also a plus, but take note lang din na kung ang gamit natin ay yung mga MagSafe chargers, possible na hindi mag-align ng maayos yung phone natin dahil sa camera, and yung wired charging naman ay hindi kasing bilis kumpara sa ibang mga flagships ng mga Chinese brands like OnePlus, Vivo, Xiaomi at iba pa. Pero hindi naman sobrang bagal at makakasanayan mo na rin. I mean, yung traffic nga sa EDSA, di ba? Nakasanayan mo na rin. Singit ko na rin dito yung build at design. Naka-titanium frames tayo dyan. IP68 rated for dust and water resistance. Mukhang mas matibay pa nga kumpara sa mga substandard flood control projects ng mga very premium looking phone. Again, Gorilla Glass armor na rin. Medyo may bigat ng konti pero hindi naman kasing bigat ng Pro Max na iPhone. So ang isang gusto ko lang i-mention ay itong pointy na corners. Kasi akala ko rin ng una, hindi yan kaso sa akin and hindi rin naman talaga deal breaker. Pero paminsan-minsan kapag araw-araw mo na siyang gamit, mapapansin mo na rin na mas maigi nga at mas komportable nga kapag rounded yung corners ng phone. Kaya ganun yung ginawa nila sa S25 Ultra. Extra features pa, yung S Pen, sobrang bihira ko lang talagang magamit. Pero kapag dumating yung time na gagamitin mo na, mapapa-thank you ka na lang din. Buti na lang may S Pen to. Samsung DeX is also a great feature kung sakaling gusto mo rin tong gamitin for productivity with an external display. Sa Signal, wala naman akong naging problema sa totoo lang. Pero ang na-experience ko ay yung Wi-Fi connection. Kapag naka-mesh system tayo, parang hirap siyang magpalipat-lipat ng nodes. So, depende pa rin sa Wi-Fi setup nyo. Kasi kapag isang Wi-Fi router lang naman yung gamit, wala namang problema or disconnection na nagaganap. Okay, so Samsung Galaxy S24 Ultra ngayong 2025-2026 sa presyong 41k plus, brand new, or kahit nga 45k pa yan, para sa akin, isa to sa mga pinakasulit na Android flagships na mabibili natin ngayon. Of course, pwede ka rin namang mag-second hand, pwede rin second hand na iPhones, pero andun tayo sa usapang brand new lang. At sa totoo lang, kahit last year model pa to, flagship performance pa rin, flagship feels pa rin, flagship looks pa rin. Actually, kung pang flex, pwede pa rin naman kasi malay ba nilang half the price mo na lang nabili, di ba? Flagship camera pa rin, very reliable yung battery, sobrang panalo din ng software experience para sa akin, and big plus din yung software support. So again, kung maaalagaan ng maayos, kahit sa mga susunod na taon, magiging magandang phone pa rin to, at hindi mo na rin kakailanganing mag-upgrade or bumili ng bago
taon-taon. And sakali nga na maisipan mong mag-upgrade after 2 to 3 years, mapapakinabangan pa rin to ng pagbibigyan or pagbebentahan mo. Okay, so lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong sa itong video. Comment na rin kung anong tingin mo sa bagong presyo nitong S24 Ultra. And again, click mo na rin yung YouTube Shopping tab dyan para sa additional vouchers. Ho, ho, ho!